itong ginawa nating People Power noong 1926 ay naging handog sa mundo. At katunayan, pagkatapos ng 1986 People Power sa Pilipinas, ginaya ito ng iba't ibang bansa at naging norms sa paglaban sa diktadura ang People Power. Yun ang una, tingin ko dapat kailangan. Pangalawa, totoo nagkaroon ito ng demokrasya. Demokrasya ng mga elite. Mula sa diktadura, nagkaroon ng kakayanan at nakapag-participate ang mga elite at nanalo sa eleksyon. Yun ang pangalawa. Pero liban sa dalawang yun, wala na. 90% ng sambayan ng Pilipino ay nagsasabing bigo. Pero kung babalikan natin kung ano yung isa sa mga rason, no? Kahirapan, kagutuman, no? Korupsyon, mukhang nandito pa rin at hindi nabibigyan ng solusyon ng kahit anong administrasyon na sumunod after EDSA 1986. Ironic na 40 years after EDSA People Power Revolution na pinatalsik natin ng isang nandaramog na presidente na si Marcos Sr., it is simply ironic na ayaw man lang banggitin ang pangalan. Actually, hindi lang resign Marcos. Ayaw mabanggit ang pangalan ni Marcos bilang corrupt na presidente. Illegal ba yun? Aba, hindi. Gusto natin siyang managot, gusto natin siyang i-prosecute. Practically, para ma-prosecute natin siya, kailangan maniwagan tayo, mag-resign siya. Ang iba kasi baliktad eh. Pag siningil mo si Marcos, magiging presidente si Sara. No, baliktad. Kapag hindi mo siningil si Marcos, lalong magiging presidente si Sara. Alam mo bakit? Kasi bibigay mo on a silver platter kay Sara Duterte. Ayaw mong siningil si Marcos, tahimik ka kay Marcos. Ang ibig sabihin nun, ibibigay mo kay Sara on a silver platter yung momentum